Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa last few seasons ay Boston Celtics nga ang team na palaging championship caliber subalit hindi magawang magkampiyon. Simula pa kay Isaiah Thomas ay palagi silang top 3 team sa Eastern Conference. Dumaan na ang tulad ni IT, Kyrie Irving, Kemba Walker at iba pang mga players, subalit palagi silang bigo na makapagkampiyon. Kaya naman ang tingin sa kanila noon ay pang regular season lamang. Kaya naman patungo sa NBA Finals last season ay gutom talaga sila na ipakita sa lahat na kaya na nilang tapusin ang trabaho. At nagawa nga nila ito mga kaibigan. Ganun pa man ay tila ba madami pa din nga ang hindi kumbinsido dahil sa panay injured nga daw ang nakalaban nilang team sa playoffs, kaya naman easy route nga daw ito. Kaya naman patungo sa next season ay may extra motivation pa din nga ang Celtics other than just defending the championship. Bukod dyan ang kanilang mga star players Jaylen Brown at Jason Tatum ay may gusto din nga na patunayan. Akala nga nila ay matatanggap na nila ang respeto na deserve nila as a duo matapos na magkampiyon. Ganun pa man matapos nga na manalo ng East Finals and Finals MVP, tila ba si Jaylen Brown na ang best player ng Boston Celtics. Ganun pa man 3 player nila ang kinuha sa Team USA at binaliwala nito ang pagiging Finals MVP niya. Sa comment na ito ay pinapakita nga ni Jaylen Brown na niyayakap niya nga ang pagiging villain o kontrabida next year. Habang si Jason Tatum naman ay binangko nga multiple times sa Team USA at sinampal siya ng katotohanan na malayo pa siya sa top 5 ng best players sa buong mundo o kahit sa Amerika man lang. Kaya naman despite winning the championship, ang dalawang star ng Celtics ay gutom na bumawi sa susunod na NBA season. Ganun pa man hindi magiging madali ang kanilang daan. Ang Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard ay may kompleto ng off-season ngayon at training camp upang makabuo ng chemistry. Ang new look Philadelphia 76ers with Paul George ay andyan na din. Ang New York Knicks sa may Mikal Bridges na din ay obviously magandang pang matchup kay Jaylen Brown at Jason Tatum. Hindi din natin pwedeng ibaliwala ang Miami Heat tuwing healthy sila. Ang Indiana Pacers na mas nahinug lang ngayon at may playoff experience na ay magiging balaki din sa Eastern Conference. Pinakita nga ng Indiana Pacers na hindi sila madaling kalaban ng Boston Celtics at iba pang mga teams na nag-improve na din sa Eastern Conference. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay magkakampiyon ulit ang Boston Celtics sa susunod na NBA season? Isama na din natin sa update na ito na for the first time since 2016 ay papasok na ang Indiana Fever sa WNBA playoffs. Pinapakita nga ng number 1 pick Caitlin Clark ang kanyang all-around impact sa team na ito. Matindi pa din ang bakbakan nila ni Angel Reese sa double-double machine para sa Rookie of the Year. Subalit bukod sa lamang nga mga kaibigan sa all-around impact si Caitlin Clark, lamang din nga siya mga kaibigan sa panalo at pinapangunahan niya ang kanyang team sa playoffs. Habang si Angel Reese sa atang Chicago Sky ay may active 7-game losing streak na. Si Caitlin Clark ay nag-average ng 18.7 points, 5.6 rebounds, 8.6 assists, and 1.4 steals per game sa season na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?